teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Welcome to another episode at Pray for the New Year of 2026. So we're looking forward sa marami pang magandang gagawin ng Panginoon sa taong ito. At ang ating ngang theme para sa January is about family. Kaya obvious ba kasama ko mag-asawa? Pero bago tayo dumako dyan, tawagin natin si brother para sa opening prayer. Lord, marami pong salamat sa opportunity po inyo pong pinagkaloob po sa amin. Itinataas po namin sa inyo ang araw po na to, Lord. Gamitin mo po kami. Makapag-inspire po din po ng ibang aming kapatiran. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat po ng pagpapalang inyo pong pinagkakaloob. Amin pong ipinauubaya po sa inyo ang lahat-lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so sa umagang ito, kilala nyo na naman ang mag-asawa. Pero ano lang, parang getting to know you, a little introduction. So, ladies first, yan, Sister Carla. Pakilala ka. Good morning po. Bali, ako po si Sister Carla, anak po nung dating worker na si Sister Leonie. And ito po ang aking brother husband. Hi, good morning po. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran. No? Ako po si Brother Paul, wife po ni Sister Carla. Husband. Okay. Sige. So, kaya actually, nung nagpe-pray ako, sabi ko, sino ba ang aking pwedeng intervene kasi sa theme about the family. At na-realize ko na very interesting ang topic sa inyo kasi unang-una, ano kayo sa gitna ng tawag natin sa pamilya, growing up at gera at the same time kasi andyan na nag-aaral, andyan na nakakaisip na yung mga bata, hindi ba? Andyan din na yung growth ninyo as husband and wife ay either lumalago or hindi lumalago. Depende yan. So sabi ko nga, at saka wala akong problema sa mag-asawang ito because, you know, as far as their desire to serve the Lord, lagi silang available. No? So siguro magsimula tayo sa umpisang-umpisa. Ayan. When did you get married? 2009 po. Ilang taong ka nun? 16 years na kasi. Pero nasa ano ka na, no? Nasa comfy ka na, Opo, Christian nasa- ka na. Opo. Yun po, cancel kami ng 16 years ago. Pero wala pa po ako dito. Okay. So nag-meet kami sa work and then, Mhm. yan, naging kami. And then, eventually, ginamit siya ni Lord para mapasama po ako dito. So ikaw bali nagdala sa husband mo sa church, kumbaga. Mhm. So usually tinatanong ito sa mga nag-asawa o mag-aasawa, may word ka ba bago mo siya pinakasalan? Actually, kasi may edad na po ako nung naging kami, parang 28 years old na po ako. So, Mhm. syempre yung standards po dati, pag 28 years old, tapos ano yung sa province din namin, kumbaga yung... Nagbabago ba standard sa Oo. age? Kasi ngayon po parang 35, parang pag inisip, pag 35 years old, ikakasal. Bakit gusto mo na magpakasal? Parang ano po ngayon parang nagbago po yung age ngayon na, ngayon normal na po na 35 years old yung babae, parang hindi na nila kina-question that ngayon na 35 years old yung girl or yung boy, wala pang asawa, wala na silang parang naiintindihan na ng mundo ngayon na fast-paced, tas parang more professionally inclined yung mga tao na hindi Oo, naisip oo, yung family. oo. Pero during our time po, or kahit po nung hanggang sa inyo, mas bata po sa inyo, dati po 18 years old, kailangan kasal na. Pero yung sa amin po, parang 24, 25, dapat, or 24, 25, late na po yun, dapat may anak ka na. Tama So, ka. Tama nung ka. sa akin po, lagi po sinasabi ng mga tita ko, gano'n, na, matandang dalaga ka na, gano'n. Tapos nag-pray po kay Lord. Sabi ko, kung bibigay mo, ibigay mo na. Sabi ko, nagmamadali ako. Nagmamadali. Tapos yun po, binigay po ni Lord sa akin is God will provide. So siya talaga yung magpo-provide. Tapos binigay ko sa kanya yung list ng kung ano yung gusto ko talaga. Tapos yun yung binigay niya. Exactly. Exactly yun yung binigay niya. Pero natutuwa ako sa sinabi mo para bang nagbabago ba standard pag 20, pag 28, pag 35? Iba-iba standard. Parang sabi nga pag 35, Lord, sige, kahit sino na. Hindi naman ganun. May himingi ka ba ng word noon? Or ano bang binigay sa impression ni Lord noon before you said
na mag-aasawa ka Kasi na? actually po, hindi po ako na-pressure ng ako lang. Parang na-pressure ako siguro sa environment na sinasabi nila na, 27 ka na, 26 ka na, wala ka pang asawa, wala kang boyfriend, gano'n. Tapos, parang siguro po na ano rin ako, oo nga, parang, Lord, sabi ko ganyan, nag-pray po kay Lord. Sabi ko, Lord, kung kung bibigyan mo ako, syempre, nasa iyo pa rin po yung last word. Kung ibibigay mo po sa akin, ibigay mo na. Tapos yun, binigay niya po yung word na, Ano yung first impression mo nung... naging magkabarkada po kasi kami dun So, sa friends work. muna bago Opo. lovers, kumbaga. Opo. Aha, aha. At may word ka bang tinanggap o ano ba yung guiding word mo at that time? Wala, parang naging magkasundo lang po kami. Parang ano po, yung parang pagdating po sa values din po siguro, saka sa faith. Tapos yung hindi na, wala po siyang bisyo, ganon. Yun po yung ano. So, kumbaga yung checklist mo is for check. Apo. Okay. Si Brother Paul. Ako naman po, wala pa po akong word that time. No? Ah, Pero ah, ah. nagdadasal po ako noon na coming from parang matagal na layoff na walang relationship. How old were you then? 1 year ahead lang, 1 year lang po ang Tanda ko mo sa kanya. Okay. And exactly the same ang birthday namin. So, Yeah, balitaan yun ko lang nga. po ang tanging petsang hindi ko nakakalimutan. Kaya sinabay niyo na yung kasal ninyo, kumbaga. So, yun po. Again, word, wala pa po ako dito noon. Pero nagdadasal po ako that time na parang ma-meet ko na yung makakasama ko sa buhay. Or kung next relationship, gusto ko pang matagalan na hanggang dulo. Parang ganun po. And amat na siya ni Lord that time. Siya yung naging binigay ni Lord para sa akin. Ano yung isang trait niya na sabihin natin na nagustuhan mo talaga tungkol sa kanya? Yung binabanggit niya pong checklist kanina, puro ex po sa akin naman. Ano raw? in a sense na ganito po. No? Kasi bilang, I don't know, that time, or mga lalaki, meron kang physical attributes na gusto ko. Siyempre, Matangkad, siyempre. chinita, mga ganun. Gusto Okay. ko, ayoko nung maarte, Okay. ayoko nung makikay, ayoko lahat niyan. Pero again, si Lord, if siya yung ikinaloob sa akin, Siya lahat. nasa kanya po lahat. Pero nag-start kami, ang magandang foundation po noon, naging magkaibigan po kami. So, nag-start kami as office mates. And then, may mga simpleng task kami na kami yung magkasama. And then, nag-develop mula doon hanggang andito na po kami. Yan siguro napakaganda sa let's say, any couple. At usually nagiging successful talaga is yung friends muna kayo. Wala mo na yung romance, kumbaga. Kasi pag romance ka, minsan ang taas ng standard eh. Di ba? Barkada lang kayo. Wala kang magawa, barkada mo. So, yan ang ugali niya. Sa kanya, ano yung isang trait na nagustuhan mo talaga before nung nagsisimula pa lang kayo? Ano po, yung tahimik po. Hindi siya masyadong nakikipag-usap. Kasi nga po... Opposite kayo, kumbaga. Oo, kasi po, ang daldal ko. Tapos, ayoko nung kasama ko rin sobrang daldal. Parang naagawan ako ng light. So, yun po yung nagustuhan ko sa kanya na tahimik siya, hindi niya inagaw yung light ko. yun po. Tapos yun, good listener din siya. So he's a more of the listening one and you're more of the talking. Kumbaga, ikaw yung talking points. Okay. So balance, kumbaga, di ba? So how would you describe your first year of marriage? Gaano kasaya? Or gaano ba Sa hindi? amin masaya, of course. Yung first bago. 5 years, halimbawa, paano First 5 years, adjustment? pero may mga turbulent times din, may mga away din kami, hindi mo maiiwasan. Lalo na nung mga bago. Nag-a-adjust ka, coming from binata, dalaga. Ano pinakamahirap na adjustment ginawa mo? Ako personally, yung pag-alis dun sa aking family. Why? Kasi, masasabi mong mama's boy, tas kuya ako. Tas maaga Panganay akong- ka ba? Panganay po ako. Tapos maaga ikaw hindi ka mapanganay, ano? Opposite talaga. Tapos Okay. maaga akong naulila sa father eh. So parang ako yung bantay ng dalawang sister ko. So yun, hindi man struggle. Alam kong dadating naman yung time po na yun. Pero... Ano yung pinakamahirap na adjustment na ginawa mo? Yun lang yung... Yun, yung paghiwalay po sa family ko. Oo. At the same time, minsan may ano kang kabataan, barkada, kahit pa paano. Although yung barkada ko naman, barkada din naman niya. Okay. Parang ganun po yung ano namin. So, yun yung mga initial adjustments po namin.
So, hindi ganun kahirap. Dahil nga meron na kayong previous na pagsasama bilang magkaibigan. Tama ba? Opo, hindi naman po ganun kaano. Yung siguro po yung initial po is, yung sa akin po kasi is sobrang selosa ko. Pero later, siguro mga after 2 to 3 years within the marriage, parang na-address na rin naman. Bakit? Paano? Gusto ko lagi siyang nagme-message, which is ginagawa naman niya. Lagi siya Ah, so nagme-message. he was actually responding to that problem na since and you were communicating na gusto ko lang, nagko-communicate ka lagi. Opo. So one of the good things about you as husband and wife, kaya hindi kayo nahihirapan, was communication. Maganda ang communication yung Opo. dalawa. So, after 5 years, things were somehow in your relationship bilang mag-asawa. More or less, it was a work in progress na. Work in progress po. At the same time po, nagsistruggle din kami kasi hindi pa rin po kami nabibigyan ng baby nung time na Ilang yun. years ba yun? Ilang years kayong kasal bago kayo medyo matagal, 6 di ba? years. years po. Oh, 6 years, 6 years. Okay. So, anong nyo doon? Anong mindset nyo at that time na, 5 years na, wala pa rin? Ako po, siguro po yung sa akin, parang naano ko, bakit wala pa, tapos nadidepress na rin ako. Tapos siya, sinasabi niya, kung ano yung binigay ni Lord sa atin, yun yung dapat nating tanggapin. Yun yung Okay. ano niya sa akin na, nagpipray kami together, tapos yun, nagpapa-check up kami, nagpapa-doctor kami. So, you were making efforts to bring that about. Okay. Opo. Tapos yun, wala pa rin. Tapos siya naman, ang ano niya sa akin, parang siya yung very calm yung presence niya eh. Dahil tahimik nga siya. Parang sabi niya, kung ano yung bigay ni Lord, edi yun yung tatanggapin natin. Kung ang bigay ni Lord sa atin is tayong dalawa lang, siguro may ibang plan si Lord para sa atin na gagawin natin. Parang gano'n. So, you were considering na pwedeng hindi kayo magkaanak, but you were willing to accept the situation? Opo. Yun, malaking struggle po actually sa amin yun. And at the same time, malaking blessing na nadala po ako dito. Kasi siya yung ginamit ni Lord na mapunta ako dito. No? Looking back, pag tinignan mo yung ganong sitwasyon, nasa mundo ka, Mhm, mhm. ang environment ko, marami akong mga kasamang maloko. So, again, thank you Lord that awat grasya ni Lord no, na napasama ako at nakilala ko si Lord. Kasi malaki yung pagbabago ng mindset mo. The same time, that time, may word na rin kami noon na Ano yung word niya nun? We just still yung anak remember. namin si Luke, ang pangalan niya Luke Samuel. Hindi yan dahil basta lang kinuha sa Bible. Okay. Actually, yan ang word namin. Yung Luke is coming dun sa story sa Luke chapter 1, sa John the Baptist, yung pagpapanganak. Yung hindi magkaanak din. Hindi Ano? magkaanak si Jesus. Sa akin naman, sa 1 Samuel, yung sa story ni Hannah. The same. The same, for 6 years, yun po yung pinanghahawakan namin. And talagang struggle actually. Hindi niya lang alam. Pero for 6 years, yung paghihintay, It was hard, no? mabigat. Oh, pero ang maganda sa inyo, may word kayo eh. Opo, yun lang po At saka yung ano. binigay na word sa inyo is exactly for yung kung ano yung condition na. So siguro magandang tanong, no? May kinalaman. How did your personal relationship with Jesus Christ shape your view of marriage? Siguro magandang tanong si Paul doon, no? Dahil later on ka na lang, sabihin mo na you got into the church and you came to know the Lord. Paano ito nakatulong na makita mo yung konsepto ng kasal, relasyon ninyo, sa kasama ng struggle siguro, paano nakatulong yung relasyon mo kay Lord na naging maganda yung iyong pananaw? Sa amin, sa buhay mag-asawa, buhay pamilya, madaling sabihin na si Jesus Christ nasa center. Totoo. Pero ano ba yung nangyayari? Ano ba yung... Okay. Sa amin talagang proseso. Tapos kami produkto ng mga Baguio seminar before. Okay. May mga husband and wife seminar tayo before. Okay. Nasasama po kami doon. Yun, malaking bagay po sa amin yun. So yun po yung parang mga naging building blocks ng aming family. So pag sumasama kami doon, may pag-usapan namin, tama pala yung ginagawa natin. Mali pala yung ginagawa natin. Nako-confirm, ano? Confirm. So, at the same time, moving forward, every day, every paglipas ng panahon, yung dependence sa Panginoon, yung pagkakaroon ng word sa mga bagay-bagay,
And yung talagang full dependence relationship kay Jesus Christ, yun yung sinasabi kong nakasenter kay Jesus Christ ang aming pamilya. Hindi lang siya by salita or what. Yun lang talaga po yung aming sa pamilya pinangahawakan. Pag may struggle ka, dasal. Anong word ni Lord? Ano bang sabi sa iyo? Parang ganun. Talagang total dependence. May pinagdadasal kang hindi pa pinagkakaloob ni Lord. Wait lang kung may word ka. So, kung wala talaga, hindi talaga yan para sa atin. So nandun kami sa punto talaga na ipinagkaloob na namin sa Panginoon yung kung ano yung aming bukas. Excited ka actually. What's ahead, di ba? So doon naka-anchor yung aming family actually. I like the word that you use, anchor. Kasi nga, totoo yun. Hindi pwedeng walang problema eh. Pero you were able to develop that kind of relationship with God, even personally. Nasabi mo nga kanina, you learn to be dependent. Talagang may process. Sinasabi mo kanina na may proseso yan. Pero kung wala kang Word of God, hindi mo alam kung ano yung dinadaanan mo eh. Parang suntok sa, di ba? Pagka hindi ka Kristiyano, parang suntok sa buwan. Parang, sige, bahala na, parang ganun. But in your case, may na-develop na relationship sa Diyos. Kaya yung relationship nyo sa bawat isa was simultaneously na-develop. Ikaw, Carla. Yan, how is your personal, personal relationship with Jesus help you see or gives you that view of what you have right now in your married life? Bali, yung katulad sa kanya, yung sa Word of God, kasi katulad nga po na mention ko, strong yung personality ko. So although bunso ako yung tinatanong nila na, ano bang gagawin natin? Ganito. Sa magkakapatid? Opo, sa magkakapatid. Talaga? So, sila yung, ganito yung, ganito. Tapos, ako yung, lalo na po nung namatay si mama, si ate yung nag-aasikaso, pero magtatanong siya, ganito yung pangyayari, anong gagawin natin, ganon. So, ako, medyo nahihirapan ako i-let go yung control. So, sobrang lakas ng personality ko. And, yun nga, dahil sa Word of God, saka yung mga na-attenan po namin na Baguio Seminar, kahit po yung mga seminar na nandito na tungkol sa couples, yung mga tuwing February po may mga couple seminar, doon po unti-unti na siya shape through witnesses din po ng mga elder na mag-asawa. Lalo sa babae. Opo, at ganito yung dapat na example, hindi porket may trabaho ka or hindi porket strong yung personality mo, nasa Bible pa rin na si Lord pa rin yung si Lord pa rin yung Gano'ng katinding struggle mo doon at that point? Naramdaman mo yun? Sa amin, ganun talaga sa amin yung dynamics ng aming family life. Hindi naman siya yung parang controlling sa bahay. Oo. Hindi naman po ganun. Pero lumalabas yung pagiging... nagdidesisyon ako nang hindi niya alam. Yeah, meron ganun. So nagkakaroon ng conflict? Pero minor decisions. Kasi sa amin, ang dynamics talaga namin, major decisions sa bata, kung ano man. Okay. Pinag-usapan namin yan. Although, pag parehas kaming magkaibang decision, sa akin yung dulo. Ang style naman po niya, pag hindi siya sang-ayon doon sa decision ko, usually nilalatag na yung mga facts ba. O ito posible mangyari, ito posible mangyari. Okay. Ganun ang dynamics niya. So, pinag-usapan namin ng mga decisions. Maganda kasi gusto ko sinabi mo na pagka napag-usapan niya na, pag ito yung mga sitwasyon, sige, decidean mo. Pero pag ito, major, wag. May boundaries kayo. Paano mo na-adjust yung sarili mo doon na biglang may boundaries na? Napagsabihan din naman niya ako na na parang dapat pinagdidesisyonan natin, parang gano'n. Okay. Tapos yun din po na... What was your reaction nung kinukorek ka niya sa gano'n? Was it easy to accept or siguro, medyo... easy naman po. Kasi hindi naman po siya yung pagalit. Hindi po siya, pag nagsabi po siya sa akin, hindi po siya pagalit na. Para bang kinokorek ka Oo, lagi? kinokorek ka Hindi lagi. So, ganon. ako po, yung position ko, hindi naman on the defensive. Okay. So, parang free akong i-accept. Kasi parang, para po kami nag-uusap lang pag nagdidesisyon na, ganito, ganyan. O, tapos ganito.
Kaya parang hindi po kami nagsisitahan, o ikaw ginawa mo na naman to. Walang Wala ganon. po kaming ganon. Walang blame game, Walang blame kumbaga. game. Walang balikan ng mga dating. Walang ganun. Wow. Basta pag napag-usapan na namin at napag-desisyon na namin, final na po yun. Whatever is the result, dinesisyonan yung dalawang yan, yun na yun. Opo, decision na Oo. po namin. Siguro isang maganda nga yung freedom na pwede kang maging ikaw sa kanya at siya naman ay sa'yo, na in an environment wherein there is freedom to express one another, kung sino ka. Napakaganda, no? Na sana lahat ng mag-asawa gano'n. Di ba? Ano siya, product ng mga naituturo dito, mga seminars na natin before sa husband and wife. So again, malaking tulong po talaga siya. No? Guidance Talagang to learn. napakahalaga na you belong to a church. Opo. Because you grow. You grow talaga. Ano? So isa pa dito siguro is, how do you nurture faith together as couple, not just individually? Siguro nabanggit nyo na yon na andun nga yung communication, andun yung tinatawag na kung meron mang conflict na pag-uusapan ninyo. Opo. Pero was there a point in your married life na sabihin natin na medyo nag-struggle kayo as far as your relationship is concerned? Wala po. Kasi po, ang nangyari po kasi sa amin, confident namin yung isa't isa. So pag wala siya, wala akong mapagkwentuhan. Ganon din siya. Awat gosh, Lord, wala kami yung talagang major conflict na So best friend kayo talaga. Opo. Again, malaking bagay po talaga yun na So, isang malaking blessing sa amin ni Lord yun. Ang away namin, Ano na pinaka-worst na away niyo? minsan magtatalo lang kami, ulam, sino maglilinis. The usual. Minsan pagod na ako, minsan mainit lang yung ulo niya. Tapos minsan sisingit ako ng kung Anong ginagawa niyo pag may conflict na ganun? Ako po, pag alam Sinong kong, unang bumibigay, kumbaga? usually sa amin, kung sino ang mainit ang ulo, nagba-back off ang isa. Madalang kami yung tipong pride na pares mag-iinit ang ulo. Awa ng Diyos, madalang po yun. Hindi mo kumbaga, kung mainit ang ulo niya, hindi mo sinasalubong. Hindi po. Parang What do you meron na do? po kaming ganung Anong technique mo? Turuan natin yung iba. parang ganun lang po talaga kami. Minsan, tatahimik ka o aalis ka? Tatahimik lang po ako. Pag madalas ako mainit ang ulo sa amin eh. Okay. Pag mainit ang ulo ko, nagba-back off po yan. So, kakalma lang po yan. Tapos pag alam niyang medyo tumahimik na ako, saka lang siya magsasalita. Pero hindi rin pagalit, hindi yung padubog na parang dagdag mo pa ng yung apoy. So parang may pagkakaintindihan na kayo na, okay, I'll give this person, I'll give my wife a space. Parang gano'n. Malaking bagay po yun sa amin, ganun. Talagang wala kaming away, matandaan na halos, umagpas ng isang araw. Walang ganun. Yung sabi nga na, di ba sabi ng Word of God, huwag mong hayaan na lubugan ka ng araw pagka may galit ka. So, ginagawa niyo yon as much as you can possibly. Okay. So, kayo ay may dalawang anak, di ba? Si Luke and si Matthew po. Si Luke and Matthew. Luke is how old now? 10 po. And Matthew is? 7. Okay. Pagdating sa pagdidisiplina, how may conflict ba sa inyong mag-asawa? O how do you mold your children na, to that kind of life na somehow na-i-impart niyo yung faith life niyo? Of course, aside dun sa, mag-pray which you do, I'm sure na nagpe-pray kayo. Pero as a father or as a mother, paano mo na-i-impart yung faith mo sa anak mo, especially pag nagdidisiplina? Sa pagdidisiplina, pagpalo akin yan. Namamalo ka ba? Opo, sa puwet. Pero pag siya mamalo, yan, kahit saan, pag mainit ang ulo po niyan. Kaya, So pareho kayo namamalo? opo, Okay. nadidisiplina po yung dalawang yan. Kasi Pareho panlalaki. pareho lalaki po eh. So, may mga kamag-anak akong example lang, binabangit ko nga sa kanya. Pag pinabayaan mo yan, ito kalalabasan niya. Totoo yan. Awat daw siya ni Lord na natuturuan naman yung dalawang bata. Kahit dito, excited sa children ministry ang dalawa na yan. At the same time, again, pag yung nagkakasala sila, so, alam namin sa ba't sila nagkakamali. Paano nyo sila, let's say, pinalo o bago paluin, ano dynamics ng pagdidisiplina? Let's say, bago kayo mamalo o pagkatapos mamalo. How do you do it? Usually, kung sino yung namalo, yung isa sa amin ang magpapaliwanag.
So parang parang, parang okay. good cup, bad cup kami niyan. Okay. Pag ako po yung namalo niyan, so after nun, kakausapin po niya. I-explain po niya dun sa dalawa, ba't sila napagalitan. So, the same time, pag siya naman yung nauna, ako naman yung nagpapaliwanag. At least kumbaga, sige, tayo muna magkakampi. Parang gano'n, oo. So, problema lang po nila pag parehas kaming nagalit. Ikaw, Carla. Ngayon po kasi, nung una, medyo mas maliit pa sila, namamalo ako. Pero ngayon po kasi, dahil mas malaki na sila sa akin. Pag sobrang inis ko na po, sinusumbong ko na sila sa daddy. Pero pinapagalitan ko pa rin po sila na, bad yung ginawa nila, gano'n. Most naman po kasi yung pagalit ko sa kanila, more on sa studies, saka sa kanilang, between sa kanilang magkapatid. Yung relationship nilang Opo, dalawa. yung relationship nila. Pero outside doon, hindi naman po sila, So yun po, more on pagalit po. Pinapagalitan sila na kung ano yung hindi dapat nilang gawin, kung ano yung dapat nilang Nabanggit gawin. ni Brother Paul, siya pag namalo sa puwet. Pero pag ikaw namalo, minsan kung saan tamaan. Kurot. Kasi para, pag Bisaya, kurot. Okay. Bingot. Oo, yan ang tinuro ng nanay mo sa'yo. I'm sure yun ang dinanas mo nung araw. Oo nga, kasi kung ano yung tinuro mo, naranasan mo sa magulang mo. Well, yun nga, yung ibang episode nga nasabi namin na kasi akala mo yun ang tama eh. Dahil nanay mo yan eh. So, akala mo yun ang tama. Were you able to somehow modify that later on? Hindi na ako kasi dati po, bawal sumagot. Ngayon, pag halimbawa, sinabi ni Luke or ni Matthew na, Mommy, alam mo, ganito kasi yun, ganyan. Pag alam kong kasalanan ko, nagsisorry pa rin ako sa kamera. Ay, sorry, hindi ko alam, ganon. Okay. So, parang yun po yung na-modify. Kasi dati po, hindi po nare-recognize ng parents na pwedeng magkamali yung parents, tapos pwedeng tama yung anak. Parang ganon. In a sense na nasa akin pa rin yung respect nila. Parang ganon. Oo. Oo nga, mali yung ginawa ni Mami, pero kasi ganito yung ginawa mo, kaya ganito yung nangyari. Hindi totoo yun. Kahit ako na-experience ko yan na kung gusto mong respetuhin ka ng anak mo, respetuhin mo rin sila. To the point na kung mali ka, aminin mong mali ka. Di ba? It's a good example for them na, yung papa ko marunong umamin. Mali. They have the same experience with your kids? Opo. Again, tinuturuan din naman po sila. No? At the same time, alam po siya, pag pinakangaralan po niya, pag nagkukulit, so yan, pangaralan niya na, sa tingin mo ba, natutuwa si God sa ginagawa niya? Madalas ko silang nasisita, napapagalitan kapag nahuhuli ko nagsisinungaling. Yun, talagang idinidiin ko sa kanila yung value na yun. More than the value. Yung again, nandun siya sa ni Lord na sa Ten Commandments. No? At the same time, again, yung pagsisinungaling, simpleng pagsisinungaling sa tingin nila, sa akin parang kawalan din na respeto sa aming magulang. Tama. So, yun po yung idinidiin ko lagi sa kanila. So, kahit yung simpleng pagsisinungaling, pagkuha ng kanilang, hindi kanila, stealing. Minsan natural sa bata yan, pag sa umpisa talaga nangyayari. Inaano ko po talaga sa kanila yun na idinidiin ko sa kanila na hindi dapat ganun. So, awat grasya ni Lord, na ano naman po yung dalawa. No, natutuwa din naman po ako sa dalawang yan. No? Minsan pag gabi, yan po yung tatawag sa amin, Daddy, let's pray na. So, nakakatuwa naman yung dalawa. Gaano sila ka-open sa inyo? Alam na siguro sa nanay, no? Kasi usually lalaki. Pareho silang close sa inyong dalawa. Apo. So, balance lang. Kasi kada rin mo pag lalaki, di ba, sa nanay? Ngayong stage po kasi nila, makwento pa po sila. So, lahat po ng nangyayari sa kanila buong araw, lahat ng sa school, ganyan, kahit na hindi ko po sila tanungin or hindi po namin tanungin, magsasabi at magkukwento po talaga sila. Ngayon po yung stage nila na super daldal po sila na lahat kinukwento nila. Ang maganda, you listen. You listen, di ba? Usually nga, makwento yan. Usually sa nanay nagkikwento yan. So, isang maganda sigurong example dito is, minsan kasi, ay naku, ako busy, marami akong ginagawa. Okay na yan, di ba?
Pero you take time to... May time din po na super, like, minsan po kasi naka-work from home ako, papasok kayo, magkukwento lang. Eh, syempre, nag-work ako. Minsan po nasasabihan ko, teka lang, mamaya ka na magkwento. Pero yun, parang set aside ko po yung time na minsan, o ano ba yung kinakwento mo kanina? Ano ba yung sinasabi mo kanina? Okay. So talagang pinapakita mong interesado ka dun sa... Opo, minsan po kasi naman nagluluto, ganun po, or may ginagawa. Minsan nakakalito po yung dal. So, yun po. Yun po, minsan, ano naman po, siguro halos lahat naman po ng parents na go through ng gano'n na talagang, parang nakakalito yung, minsan po sabay po silang nagkukwento ng nakakalito kayo. Minsan po sabi, ay mamaya na yan, gano'n. Pero, may time, nagsiset aside pa rin po kami ng time within the day na, ano ba yung kinakwento mo kanina, gano'n. O kaya po sasabihin ko sana, o sige, kwento mo sa daddy mo yan. Yan siya, ini-encourage po na actually magkwento naman yung dalawa. No? Oo. Minsan, nag-overreact ako. Yan, sinisita niya ako na, kasi pag nag-overreact ako, Paano overreact? parang magagalit na ako agad. Dahil? For some reason, let's say, pag may sinumbong niya na sa school, na parang may sumakit sa kanila, away bata, minsan parang nag-overreact ako na, na puntahan, sumbong agad. Siya naman, nire-remind niya ako na hayaan mo lang magkwento. Kasi at least mas magandang naikikwento nila. Nalalaman natin kung ano yung nangyayari. Kasi pag nag-overreact ako, matakot sila. Hindi na magkikwento sa akin. Oo. So, parang ganun yung Paano mo ina-address yan? Kasi it's hindi naman problema, but it's a limitation on your part as a father to be more open to them. No? Kasi nga, minsan ang bata, pag nakitang negative ang reaction ng tatay or ng nanay, ang tendency is mag-clam down, di ba? So, alam mo yon, alam mong medyo limitation mo yan. How are you handling that as a Christian father? Sa sarili mo, paano mo siya, kasi ako minsan ganyan kinakausap ko sarili ko. So, ikaw? Tulong-tulong kami. So, pag medyo ganun, alam niyang nag-overreact ako, yan, papasok na yan. So, parang kami, yun yung namin, salitan kami. No? So, Saluhan kayo. Saluhan kami. So, kasi, again, ang iniiwasan nga namin is yung hindi sila magkwento, magbanggit, which is parang hindi naman tama. So, maganda rin naman actually yung niya na yun na alam namin kung ano yung nangyayari dun sa dalawa. No? Oo. So, sinasamantala namin, makwento talaga sila sa ngayon. Kasi the problem with even Filipino families now is communication. Walang time yung mga parents, very busy. Bibigyan na lang ng kung ano para wag na lang silang istorbohin. Kaya dumarating yung panahon na ang mga bata, hindi na nagkikwento kasi hindi ka naman interesado di ba? But you are creating a different kind of environment wherein yung reception ninyo sa mga bata, no matter, di ba? Minsan, lalo nang malilit yan, drawing, di ba? Sabi, ay, ang ganda, kahit di maintindihan ko ano yung drawing niya. So, Kahit anong kwento lang po yan. Minsan, kahit di ko na naintindihan, umuo lang po ako. oo, totoo naman. Basta lang mahalaga sa kanila is, pakinggan mo kami. Kasi minsan nga, may mga nagsasabing mga anak na hindi ko kailangan yung regalo. Kailangan ko tenga mo, kailangan ko attention mo na makinig ka sa akin, no? At napakahalaga noon, Now, in what ways has God been faithful to your family during difficult times? Siguro lawakan natin. What was that difficult time na andun yung suporta ng family rin? Kasi mga bata yan. So, outside your parents siguro or loved ones, paano nakatulong na, lalo ka na, most of your are Christians, di ba? So, during those times na may hinaharap kayo, were you open to share also the problems? Lalo kung medyo seryoso. Kasi po na-mention ko po, ako yung hinihinga nila ng tulong. Oh, so So, medyo ako- mahirap, di ba? Dahil, So ako, hindi ko na sinasabi sa kanila kasi parang, tawag dito, sa akin nga sila parang, yun po yung aking mentality na, sa akin nga sila nangingi ng tulong. So, ano pa yung hihing ko ng tulong sa kanila. So, ang tendency, sa kanya lang ako nagsasabi lagi. Kasi para pag sinasabi mo, sa akin din naman, ako rin naman tatanungin. No, pero it's more than that. It's more of
medyo mahirap nga yun kasi kumbaga ikaw yung lagi nagbibigay ng advice na suddenly yung vulnerability natin as a person, ewan ko, maaaring hindi ikaw yun, pero minsan yung pride ba na parang nakakahiyang humingi ng tulong kasi madalas ako ang nagbibigay ng tulong. Yung, naintindihan mo ako, yung willing ba akong maging vulnerable na, uy, kailangan ko rin ng tulong. Uy, kailangan ko rin ng, not because masasagot nila yung problema mo, but because, being vulnerable is saying na, okay, sa akin kayo lumalapit, but this time, gusto ko rin lumapit sa inyo. Gusto ko rin magsabi sa inyo na, huy, kailangan ko rin tulong nyo. Maring hindi nyo mabigay yung solusyon, pero kailangan ko kayo, parang ganon. Usually po pag ganun, sinasabi ko lang kay ate, very vague na, pag-pray mo naman ako kasi may ganito. Yun lang yung hinihingi kong help sa kanya. Na, Okay. pag-pray mo naman ako kasi ganito. Pero yung pagdating po sa mismo, yung Yung parang gory details, hindi mo o na yung details po, usually sa amin dalawa. Kasi nga po, confident namin yung isa't isa. So, Okay. sa amin pong dalawa, umiikot yung Tapos mangingi lang po kami ng prayer kaila sa mga sisters of faith, ganun po. Or kay ate, ganun At po. least nagbibigay kayo ng EWD na, oy, kailangan namin ng tulong ninyo. Parang you're saying na hindi kami ganun ka-perfect, hindi kami ganun ka-mature. Kailangan namin ng... At naniniwala rin naman ako na hindi mo kailangan kwento yung buong gory details ng problema na hindi rin naman makakatulong. Pero yung the fact na sabihin mo na, uy, kailangan din namin ng tulong. No? Not even financially minsan. Si Paul, I mean, ganun po, no? sa family mo, Sa kumbaga. family namin, mas open yung sisters ko at yung mother ko sa kanya. Pag may issues or something, mas sa kanya nagkikwento. Close ka sa mga Mas- in-laws mo. mas close po Napaka-bless mo naman. At the same time, pag sa kanila din, pag may issue or may problem dun sa family nila, no, sa akin naman siya nagbabanggit. And suportahan kami. So, pag may kailangan ng ganitong tulong, andyan, sige, tulong. Pag alam kong medyo mali yung type ng tulong, pinapaliwanag ko sa kanya na parang hindi tulong yung gagawin natin. So, nababalanse, parang ganun siya. So, at the same time, again, yung families po namin pareho, we support pareho. Open kami pareho doon. Hindi kami yung tipong damutan or something na hindi natin. Hindi, kasi nga iba, ay, buhay ko na to, wala na kayong pakialam. Oo, Hindi wala pong ganon, ganun, hindi opo. ganon. Hindi po ganun. At the Okay. same time, sila din po yung kaagapay namin, syempre, pag may pinagdadaanan. So financially, you don't have to go to details naman. Let's say financially nangangailangan ng tulong yung, pinag-uusapan nyo yun. Ba, kailangan ng tulong nung parientes niya, yung side niya, or kailangan ng tulong yung, I don't know if that's happening, pero somehow, pinag-uusapan niya yun. Opo. Opo. Paano naman sa amin, pag let's say sa family niya may kailangan financial or babanggitin naman niya sa akin yun. Hindi naman ako doon para kontrahin na wag. At the same time, sa family ko, ganon din siya. Minsan siya parang nagre-remind sa akin, o si mama, nabigyan mo na ba? Naabotan mo na ba or something? O yung kapatid mo, may ganitong pinagdadaanan. Yung kapatid mo, nag-aaway daw sila ng kapatid niya. Kasi mas open sa kanya yung family ko. No? So, ganun po kami. So, yung supportahan po namin, hindi yung parang nakakontra na, ba't mo tutulungan ng kailangan din. Oo. Andiyan siya yung parang kami yung nagre-remind sa isa't isa. Re-remind ko siya sa family niya. Siya naman nagre-remind sa akin, sa family ko. Ang maganda, nire-remind mo siya tungkol sa family niya. Tapos ikaw naman, nire-remind mo yung, kumbaga, ng needs ng family naman niya. So, ang galing. So, hindi siya yung tipong na, kaya yung iba parang may conflict sa mga in-laws. Glory to God, wala naman pong, wala pong Yan ganun yata sa yung, kasi noon di ako naniniwala, sabi, marriage is made in heaven. Parang, marriage is made in heaven. Pero ngayon, sa pag-uusap natin, nakita ko na kung talagang, alam mo yun, yung relationship mo sa Diyos ay being made real through the church where you belong, na tumutulong sa iyo. Marriage can really be made in heaven. No? Of course, wala namang perfect. Pero yun nga ang kagandahan. In spite of the shortcomings, may mga pagkukulang. Sa kayong dalawa, sabi niyo, binabalanse ninyo. Yun nga, that's the word. You work it out together. Opo. Hindi po kasi kami nagbibilangan na ako na nga gumawa. Although gaganunan pa kami. Pero joke po sa amin dalawa. Para ako na nga
ano eh. Pero alam po Oo, namin, oo. inside joke po sa Hindi amin ka nang dalawa. bibintang, hindi ka Opo, nag-aakusa. na ako yung gumawa nito, ganun po. Hindi po kami i-inventory ko ano yung ginawa ng isa at ano yung hindi ginawa ng isa. So, nasa amin na lang din po kung paano kami babawi sa isa't isa. Wow, siya yung gumawa ng ganito. Parang in my own time or in my own efforts, babawi rin ako sa kanya. Ang galing. Anong gagawin ko? Imbes na, paano ko ba magugulangan ito? It's more of, paano ako makakabawi ulit? There's that appreciation of the effort, kung ano yung effort ng isa, paano ba ako makakapagbigay din ng effort na ito. So, balik ako dun sa unang tanong ko, ang ganda ng relationship. Anong meron kang relasyon kay Lord na ganyan ang attitude? I'm not talking about hindi lesson or hindi knowledge. It's more of, anong klaseng relasyon meron kay Lord ka na ganyan ang ano mo, ganyan ang pananaw mo? Meron po tayong lesson dati na 'di ba God's love? Hangga't hindi mo na-recognize na mahal ka ni Lord, na binigay sa iyo ni Lord yung love, you cannot give what you don't have. So kami po sa family namin, actually kasama po yun sa prayer na pinagte-thank you namin every night na thank you sa pagmamahal, sa provision ni Lord sa amin. That's why na bibigay po namin yung love sa mga anak namin, sa amin parehas. Kasi lagi po ang prayer ko is patuloy na bumuhos yung pagmamahal ng Diyos sa akin at sa pamilya ko. So yung nagsi-circulate na love in between us as a family is yung pagmamahal ni Lord. Kasi po may napanood lang po ako na parang talk po kay Maricel Laksa sa yung sa husband niya. So, kung wala yung pagmamahal sa'yo, talagang bibilangin mo yun na, ikaw ginawan mo ko ng ganito, ginawan mo ko ng ganito, gagawin ko rin sa'yo, ganito naman ang gagawin. So, magtutuusan po kayo. Kung nagpo-flow po yung God's love. Okay. So, hindi mo po mabibilang yung kasi ang nakikita mo lang is yung love. Kasi maari pong iba yung way of showing niya sa akin ng love na hindi ko na-appreciate. Kasi nga, wala sa akin yung love ni God. So, kung nasa iyo po yung pagmamahal ni Lord, lahat ng magagandang bagay, maliliit na effort, ma-appreciate po. Oh, correct. Totoo yan. Sa akin naman po, again, ang prayer ko lagi is gamitin ako ni Lord na vessel ng blessing na sa iba. Pero hindi naman ako yung tipong parang pakitang tao na, alam niyo po yun, ang gusto ko lang po talaga is yung parang mag-flow sa akin. At the same time, makita sa akin kung yung, paano yung relationship ko kay Jesus. At makita nila at the same time, ma-inspire. Ano yan it's gratitude na parang sabi mo kay Lord, paano ko ba mababalik sa iyo yan, di ba? Pero tayo tinatawag na pay forward, di ba? Kumbaga, okay, wala na sabihin ni Lord, pay forward, binigay ko sa iyo yan, bigay mo naman sa iba. No? So, yung lalim ng relasyon mo sa Diyos will determine yung magiging lalim ng relasyon mo sa iyong kapwa. No? Especially sa husband and wife. Kasi, kumbaga, sa magkaibigan, minsan di kayo nakikita. Hindi, araw-araw nakikita. Sabi nga nila, pag yung line na yun na it breeds contempt, yung lagi kasi kayo magkasama, parang nawala na yung respeto, nawala na yung kung ano pa man. Pero sa Christian life, hindi. No? It breeds intimacy talaga. Because of the love of God that is working in our lives. So, napakalaking bagay talaga yung personal relationship natin sa Panginoon. Ayan. Andito pa ho kami sa sa lupa, pero sabi ko nga napakagandang example yung nakikita natin sa mag-asawa at kaya nga po natin pinag-uusapan is sabi nga is may mga bagay na pwedeng baguhin pa, no? Sa mga nakikinig, sa mga nanonood na meron at meron namang kulang. Kaya nga, maganda yung ginamit mong word. Gusto ko yung adventure. Pag sinabi mong adventures, ano kaya susunod na kabanata? Hindi ba? If I do this, if I love more, if I give more. So, hindi na kagaya dati na ano pa yung makukuha ko. Kundi yung pag sumunod ako, ano pa kaya ang magandang gagawin ng ating Panginoon. At
sa sandaling ito, mag-break muna kami at tingnan natin yung magandang nangyayari sa mga taong ito kasi birthday nila ngayon. January 10, ayan. Happy birthday! Ay, siyempre, Sister Ria Bartolome, happy birthday. Sister Clang Rabang, Sister Neri Dumaraos, Sister Nicanora Lusti, Brother Nick Mariano, dami nila ha? Sister Rose Sotomango, Sister Belia Sotomango, Sister Gemma Dimaano, kapatid ni Minister Arnold, Sister Merly Igharas, Sister Isa Concha, and Brother JP Romion. Happy anniversary to the following Brother Nandi and Sister Christine Tible, Sister Mel and Sister Jem Salvacion. Oh, anak ito ni Brother Boy. Brother Engineer Ding and Sister Doktora Tita Andal. Ayan. Happy birthday and happy anniversary. Happy birthday po. Happy anniversary. Okay. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy Happy anniversary. anniversary. Again, enjoy your day. Ayan. So marami na kami napag-usapan. Napasobra nga ako ng oras sa usually time myself. Siguro sabi ko nga sa mag-asawa, ito yung isang maganda natin pag-usapan. No? Dito pa tayo sa mundo, tapos may mga bata, syempre na lumalaki, may social media, may mga pumupunta sa eskwelahan yan, may mga time na hindi mo sila nakikita, so hindi mo sila masusupervise. No? So ang tanong is, how do you protect your marriage and of course your whole family from distraction and hindi yung TRU, TRA, no? Distraction, yung mga pwedeng nagiging dahilan na nadidistract sila sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Paano nyo pinoprotektahan yung family nyo? Anyone can start. Sa amin po, again, yung close relationship pa rin kay Jesus Christ. No? Every Sunday, ito yung family time talaga namin. Same time, we share, syempre. So, talagang... How do you share that with the kids? Sa amin, through prayer sa bahay. Through pag yung tinuturuan ko sila, yung life lessons ba, hindi siya yung tipong parang study time or etc. More on Paano mo life lessons. ginagawa yan to their level? Paano ginagawa mo? Ay, kagaya pa naman ito kanina, pag yung huli ko sila ng sisinungaling, na inare-relate ko po siya na hindi nakakalugod yun kay Lord, na hindi natutuwa sa kanila sa ganung actions, yung ganung ginagawa nila. No? So, I pray din, of course, sa mga anak ko. So, we pray as a family. Pero most of the time, sila yung nagli-lead ng prayer. Pero Talaga? pero ako po, before actually matulog, after, pray kami. Ako yung late natutulog sa amin lagi naman. Pero before ako umakyat, actually pinag-dadasal ko pa yung mga yan. Sa social media, paano yun? Yung mga gadget? Ano disiplina niya? Nililimit namin actually sila. How like what? Very seldom sila makahawak ng cellphone. Ganyan na pag may ganitong event na kailangan nilang tumahimik ng ganyan, yan, pinagsiselfone. Pero wala po talaga sila yung cellphone. Oo. Hindi po talaga sila yan. Nakahawak sila ng cellphone. Si Luke, siguro mga 7 years old na si Luke. Si Matt, napaaga lang dahil syempre nahawak na ng kuya niya. Bakit? Naging conscious effort sa aming mag-asawa kasi yung nakikita namin hindi magandang epekto. Of course, makabagong panahon, technology, etc. Pero alam din naman namin yung epekto sa mga bata. So, awan grasya ni Lord na lead kami na hindi sila imulat talaga doon. So,
again, nagbabanggit sila, mga classmates sila, naka-cellphone, naka-tablet. Siya talagang sinasabi, kayo hindi pa. So, pinapagamit namin sila from time to time. No? Pero hindi talaga po sila yung batang namulat na kailangan may cellphone para patahimikin sila. Kaya napapansin ko, gaya ngayon, naglalaro lang sila. Hindi Laro lang sila po yung, sila. alam mo yun ang napapansin ko sa dalawang yan. Parang hindi ko pa kaya nakita humawak ng gadget ng dalawang yan. Ano po sila, pero again, very very limited. Tama lang. Tapos lalo na kapag, minsan pag bakasyon, pero pag uwi ng grade nila at mababa ang grade, lalong mababawasan. So, ganun po namin sila. So, kinala- there is a continuous close monitoring talaga. Oo. Sister Yun. Carla. Nalimit Kasi ang yung nanay, mahirap magsabi ng no eh. gadget kasi napagalitan kami ng pedya dati. Yung una po, napagalitan po talaga kami ng pedya. Kasi pinanood niya ng laptop. Pero yun po, aside from, yun po yung initial. Kasi po, nabanggitan po kami nung pedya na hindi pa kaya ng brains nila ma-process yung moving objects Totoo. at that age. Actually, ang sabi po ng pedya, yung TV, hindi po yung gadget na cellphone na TV ang recommended nila before is 5 years old. Before 5 years. 5 years old pa po yung Bago TV. mag-TV. Opo. Ay, sayo, maliit pa, naka-TV na yung bata. Opo. Dahil, Hindi pa po daw napaprocess ng brain yung moving object. Kaya ang recommended po nila is reading, yung books, saka music po, para ma-stimulate daw po yung mind. sa gadget, ilang taon daw? Pwede, ngayon kasi yung gadget, 5 years old pwede na, pero 1 hour per day lang daw po. Mhm. Pero at this time po kasi ang hirap din, busy din po yung Oo, mami, oo, busy din po oo, yung oo, daddy. oo. So, nagtitis po kaming makalat yung bahay namin sa mga toys. Kaya, At least mas busy sila sa toys. Opo. opo. Good. Sa gadget, nagre-request, nagbabanggit. Minsan, pag nandyan, naglalaro, makikita ko, nakikilaro kung kanino. Pero yung sarili nilang gadget, cellphone, wala. Alam nila yung boundaries nila. Boundaries nila. Pag sinabing bawal sa kanila, So, bawal. again, napakahalaga sa family talaga ng boundaries na malinaw sa mga bata na hindi yan masama, pero at your age, hanggang dito ka lang. Opo. And you made that very, very clear to both of them. Opo. And siguro po dahil nasa IT security ako, parang ako rin po as a mom, very conscious din ako sa security risk na it poses sa mga bata na wala pa silang parang conscious effort to protect themselves dun sa mga ano po. Like yung mga online games po ngayon is may mga predators po doon or na nabivictim ng mga bata. Na Totoo, pwede nilang totoo. ma-victim yung mga bata. So, there is a conscious effort sa amin both na minsan nagre-request sila na pwede ba kami mag-sign up sa ganitong games? Hindi kami nagpapa-sign up. Pwede silang makilaro sa minsan sa kila ate, gano'n. Pero wala po silang own account. Kasi nga, the thing is, pumupunta sa eskwelahan niya, no? Hindi ko alam kung usually ngayon wala naman mga kalaro sa labas, eh, no? Pero yun na nga, yung influence nung social media, ang talagang babantayan mo. Sige, in your case kasi medyo techy ka, may mga paraan para yung hindi nila hindi ba? Hindi sila makapasok doon, no? Ginawa po niya, tapos na-unlock po ni Luke. Ganong kagaling ang mga bata ngayon. Totoo lang. They're so techy na hindi naman sila nag-aral. Pero siguro nga, it's because of yung takbo ng mga utak ng mga bata ngayon. So there's always that danger, no? There's always that danger. And you really have to watch out for... Opo, very very hands-on pagdating sa kanila. Pero we also recognize na yun nga po nabanggit nyo, sa school, hindi namin kontrolado kung ano yung meron sa kanila sa school. So, ang ano po namin is inulit-ulit po namin sa kanila na be careful, ganito, pag ganito hindi pwede yan, ganyan. May mga, paulit-ulit lang po na reminder sa kanila na. How is the relations sa magkapatid? Anong relationship meron sila? Are they more competitive? Are they more friendly? Or whatever? Hindi po sila,
Nag-away, usually away The po usual, na bata po. oo. Akin yan, toy na yan eh, ganyan. Oo, oo, Ganun po. Pero pagdating po sa sa school, ganyan, nagtuturoan naman po sila. Hindi, natutuwa ako doon sa kwento mo kanina na pagagalitan mo yata o papaluin mo. Tapos sabi ng bunso, di ba? Kuya, hayaan mo na, sandali lang. Opo. Anong klaseng relationship meron sila? Kasi parang, di ba, parang nakakatuwa naman. In between po sa kanila, mag-aaway po sila. Pero walang pwedeng umaway sa kanila outside sa kanilang dalawa. So, yung bond nila as siblings Opo, nandoon talaga. opo. Nandoon Pag may talaga. umaway dun sa isa, magagalit yung isa. Okay. Pero silang dalawa po nag-aaway. Which is natural naman yun. Natural naman yun. Kaya lang makita mo na kung meron kang na-establish na relationship dun sa dalawa, lalabas at lalabas yun. Natural naman sa mga bata and it's good because somehow natututo silang to handle conflicts, you know. Ang mahalaga lang dito is yung anong relationship meron silang dalawa. Sabi mo nga kanina, iba yung personality. Paano nyo sila dinidisiplina na alam mong iba-ibang personality? How do you discipline the other one? Is it the same way that you discipline the other one? Tatay. Sa akin, parehas lang po. No? Pag may ginawang mali, may consequences. Pero in-encourage ko rin silang magkakampi. Kasi dahil dalawa nga lang po sila. Oo. So, inaano namin sa kanila na silang dalawa lagi yung dapat magkakampi. Tama. Pagtulungan. Oo. Ganyan. Pero pagdating sa disiplina, parehas po. Pantay. Kumbaga, kung sino yung nagkamali, yun yung nasisita. At least may fairness, kumbaga. No? Opo. Kahit sa mga anak ko naman nun, na, lalo nung naglaki yan at sila, sabi ko, wag yung pag-aawayan pera. Never. So, awa ng Diyos na, kasi nga, na-inculcate na sa mind nila yun. Sige, mag-aaway kayo kumbaga ko. Ano, pero wag yung pag-aawayan. Kasi usually, nagde-destroy ng relationship eh. I mean, ganyan din po. Ngayon pala naman sila natututo sa pera. Yan, pinapaliwanag namin sa kanila na kami ni mami nyo, never nyo kaming narinig na nag-away sa pera or something. So, sa amin kasi, again, kung ano yung nakikita nila sa amin, malaking epekto sa kanila sa pagtanda. So, Totoo yun. Kasi talagang, nasasabi ko nga sa mga prayer meeting na actually pinanunood tayo ng mga anak natin eh. Opo. Yung mga reaction natin sa problema, yung reaction natin sa kanila, matatalino sila. Kumbaga hindi naman ganun. Pero parang, ito weakness nito. Kaya may mga anak na, itong mami ko lalapitan ko. Kasi, ito si daddy, hindi. Pero in your case, ang ginawa niyo is walang favorites, balanse kayo lagi. And sometimes it's difficult. No? Lalo na kung may mga magulang talaga, di yata nila matiis na merong favoritism. So sinasabi ko sa kanila, kahit may favorite ka, wag mo ipakita. Kasi nga, ako naman po yan. Kasi, again, dadalawa lang po ito eh. So, tas kami lagi yung magkakasama sa bahay. So, iniwasan talaga namin din naman yun na isipin ng isa na mas pabor yung lamang isa. So, talagang we see to it na balanse sa lahat ng bagay. Carla, I'd like to add something. Opo, usually naman po kasi pag sa kanilang dalawa, kaya nakausap ba, pinagalitan yung isa, tas yung isa naman po talaga, in-explain naman po namin na, kasi ikaw ganito yung ginawa mo, dapat hindi mo ginagawa yan, kapatid mo yan eh. Parang ganun po. Ano naman reaction nila pagka ganun? Sumapa rin po yung loob. Sumapa rin po yung loob. Pero, yun nga po sinasabi ni Paul, lagi niya sinasabi sa akin, mas maganda na sumama yung loob nila ngayon kesa sumama yung loob mo pagtanda nila na problema mo sila. Tama. Si Luke, kuya, lagi kong tinuturo sa kanya na siya yung kuya, siya yung dapat nag-aalaga doon sa maliit, kay Matthew. Si Matthew naman, since siya yung bunso, dapat merong paggalang o pagsunod sa kuya niya. Doon lang siya nag-struggle actually. Sa pagka-strong-willed ni Matthew. Pero natutuwa din naman ako pag lumalabas kami. Makita mo yung dalawa na yan. Minsan natutuwa ako pag yung sila lang nag-uusap na parang nagbubulungan. Dahil? Parang nakikita ko yung band nung dalawa kaysa nakikita mo sila nag-aaway. At the same time, alam mo yung parang maglalakad ka sa mall, magkakakbayan dalawa. So, parang nakakatuwa din na nabibuild yung ganong sa kanilang magkapatid in a very young age. No? Parang nasasabi mo tuloy na we're doing the right thing. Di ba?
So, siguro, bago yung last questions, how do you affirm one another, not only sa harap ng mga anak nyo, sa harap ng kundi sa bawat isa? Paano mo napapakita yung affirmation mo kay Paul? No? Kasama na yung bakokang, kasama na yung tigyawat, kasama na yung lahat, kumbaga, the good and the bad. How do you express that affirmation? Actually, kami po, both naman po kami, bigla, may ano lang po kami, random text po kami sa isa't isa. Parang sweet na text. Parang mag-sweetheart pa rin? Opo. Okay. Sa amin daily, yung I love you, malaking bagay actually yun. Kahit sa dalawang bata. So, daily yan, madalas, random, kasabi nila ng I love you. Kahit sa kanilang dalawa. So, parang sinanay na namin sila ng gano'n. Kahit sa amin dalawa din naman. So, minsan, kahit yung dalawang yan, pag gustong kunin yung attention namin. Mami, Daddy, I love you. Mga I love you lang yan. Tama So yun, yan. sa amin na-build namin actually yung dalawa yun. Mhm. Wala pa silang dalawa. So, daily text, tawag. Oo, Just to say that oo, word, I love oo. you. Mahalaga yung affirmation kasi sabi mo nga, hindi mo maalis na sasamaan loob eh. Kahit naman tayo nung araw, di ba? Ba't ganito? Sobrang higpit, di ba? Mga ganyan. Pero wala pa tayong masyadong alam na sa ganyan. Ngayon na lang tayo natututo because siguro we're in the church na kailangan natin ng, kahit na sabi mong, pinapakain naman kita, pinagluluto. Pero iba talaga yung affirmation na sasabihin mo talaga yun, di ba? Ngayon nga mga anak ko malalaki na, may mga asawa na, may mga apo na ako. Pero pag naghiwalay kami, anytime, walang special occasion. Diba, hinatid ako ni Chito dito. Hindi yan aalis, hindi kami aalis na hindi kami magyayakap. And say, love you pa, love you nak. And it's a beautiful thing. You know, kung ano man yung, anong tawag dito, kung ano man yung, dali kung ano man yung mali, na-erase kasi nandun yung affirmation na ano pa man nangyari, mahal pa rin kita. That's a good thing. Yun, malaking bagay sa amin yun. No? Nabanggit natin kanina pag may conflict. No? Sa amin, isa sa malaking, I think natutunan natin sa seminar din yun, yung salitang I love you. Before kami magsabi ng sorry, yun yung una, I love you. So even before saying sorry. Apo, actually, minsan hindi namin nagsosorry. Let's see, hindi importante sa amin kung sino yung nagalit or what. Pero malaking bagay yung pagsasabi ng I love you. Kasi ang kasunod nun, I love you to eh. Ano na siya? Pag siya nauna, mag-I love you yan. Pag hindi ako nagsabi ng I love you to, hindi mo na ako mahal. So, di ba? Parang In conclusion agad. so, kumaga yung actually, yung sorry, madalang actually, kumaga hindi na namin kailangan sabihin. Pero through that affirmation na yun, no? So, doon actually namomold daily. Naalala ko yung pelikula, no? Love means never having to say you're sorry. Well, in a sense, that's true, no? Para magsabi, sorry ka naman na sorry, di ba? Pero yung sinabi mo na ano pa man, andyan pa rin yung love, no? So, last word from you na you talk to the couples, kung sino man, bagong kasal, matagal ng kasal. Ayaw kong sabihin advice, parang ano yung nais mong iparating base dun sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, bilang mga magulang, ano yung napakagandang sabihin natin na legacy na gusto mong iwanan sa kanila, sa mga nanonood o sa sino mang nakakakilala sa inyo na hopefully makakatulong na maging maayos din. No? Alam mo naman ang pamilya, meron at merong conflict yan. Pero ano ang nais mong iparating? Sa akin po, sa mga... You can address them. Sa akin po, sa mga husband and wife dyan, no? One, magandang malaking bagay po talaga na parehas kayong sa isang ganitong community, nagsaserve kay Lord. No? And again, hayaan niyo lang pong si Lord yung mag-control sa bahay, sa pamilya, sa buhay. And everything else will follow actually. No? So, kagaya sa amin, nabanggit ko, proseso yung aming buhay pamilya, buhay mag-asawa. No? Pero again, yung pag-allow kay Lord na siya yung mag-nurture sa aming family, again, magmamanifest din sa family nyo without anything kung anong... Wala naman kami special na ginagawa actually pag inisip po ninyo. Talagang kung ano lang yung
again, relationship kay Jesus Christ. Hinayaan namin siya yung ano sa family namin. No? And everything will follow actually. Oo. So, malaking bagay po talaga na ginamit siya ni Lord na mapunta ako dito. And at the same time, parehas kaming nag-glorify o nagsaserve kay Lord in our own little way. So, again, sa mag-asawa, no, kung yung isa ay wala pa, pray niyo lang po ako. Hindi naman po ako yung talagang pinilit or something na kung ano. Talagang, again, ano lang talaga. Surrender talaga. Surrender lang po talaga. Wala po talaga kaming parang special something na kung ano man. A special secret or something. Wala po talaga. So yun lang po talagang total dependence lang kay Lord. Thank you, Lord. And everything will follow naman. Scarla. Sa amin po, siguro po, follow God muna po. Parang tumawag muna po parang conscious effort na talagang tumawag kay Lord na ano yung gagawin. Katulad po yung na-mention ni Paul, talagang kay Lord lang naka-center. Yun yung prayer namin gabi-gabi na ang dumaloy na pagpapala na love and grace ay magmula kay Lord and everything else will follow through. Siyempre po, iba-iba naman po kasi may mga iba pong couple na nagsa-struggle. Sa amin po kasi, bukod doon po na sa grace and mercy na binigay ni Lord, meron din po kaming conscious effort na towards each other. Parang intentional yung aming mga galaw sa aming parehas. Okay. Bukod syempre na nagagawa namin yun through God's grace, hindi dahil ang galing namin, ang bait namin, ang sweet namin, hindi po. Pero we became intentional kasi alam po namin na ang intention ni Lord po para sa mag-asawa is to stay together. Correct. So, di ba sabi po na, what God has put together, let no man separate. So, there's a conscious effort po sa amin dalawa na to work on continuously work on our marriage. Saka po, intentional yung mga galaw namin or yung mga ginagawa namin para sa isa't isa. Like, po, sa amin po, talagang alam niya na siya talaga magtitimpla siya ng kape, gano'n. Tapos hindi niya po susumot sa akin, o ako na naghugas ng plato, ako na nagluto or something. Wala po siyang gano'n. Parang kung ano yung ibalik ko sa kanya, parang freely niya tatanggapin. Ganon din po siya. Ganon din po ako sa kanya. O ako na ganito, tapos ikaw gaganyan ka lang. Wala po kaming ganon. Talagang lahat po ng efforts namin, lahat po ng pinapakita namin sa isa't isa is purely intentional. And of course, with God's grace. And malaking part din po nun is yung mga elders po na pinrovide ni Lord dito sa church na to. Yung mga sharing po ng mag-asawa, yung mga seminars po na na-attenan na naging pinakita po sa amin ni Lord na yun yung guide na ano yung dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin. Yun po. Hanggang ngayon po, work in progress pa rin naman po kami. Amen. Gusto kong tapusin yung kakwentuhan natin sa keyword of the day, intentional. Madaling salita, ito yung isang environment na kinrate ng mag-asawa, not based on their feelings, not based on their rights, not based on what they think they deserve, but you were both working on building a relationship. Siguro yun ang pinakamaganda. And it's not centered on self. It's centered on the family and on others, which God honors. Kaya sabi mo nga, hindi kami dahil mabait na kami. Hindi. You were doing exactly what God wants you to do as a husband, as a wife, as parents. And God was creating and orchestrating the environment. No? So ang ganda kasi bisa tayo mga mag-asawa nag-e-effort ng bait-bait ko na nga ako na nga lahat gumagawa Pero it was based more on the merit of the other one na sana makita mo na ang dapat sabihin natin ay Lord, kita mo ang effort ko, ikaw ang magki-create ng sitwasyon. So tama sabi mo Paul, Diyos pa rin Less of self and more on pleasing God and eventually
it's God who will create the situation. It's God who formed you into the kind of person na gusto mo rin naman maging, hindi ba? Na kung tayo lang on our own, hindi natin kaya eh. So, napakaganda po ewan ko kung sinundan ninyo yung, kumbaga yung narrative kanina pa, may makikita kang isang magandang larawan, no? Ng isang pamilya na talagang sinorender ang buhay sa Diyos, no? And of course, to God be the glory kasi, kumbaga, instrument lang tayo eh. Eventually, it was God who is moving in the lives of every person who really recognized Him as their Lord and Savior. So, very, very fruitful. Actually, answered prayer sa akin to. Kasi marami akong pwedeng interview. Ang dami sa church. Pero sabi ko, sino yung pwedeng magbigay ng narrative na talagang masasabi nating totoo, hindi, alam mo yun, hindi dahil Christian ka, dapat ikikwento mo yun. Pero wala eh, walang nagpumilit sa mag-asawa na pinrove na eto ako. Hindi eh. It was merely saying, this is what we are, this is what we do. And alam natin na ang Diyos ang nangungusap kanina pa, no? Sa lahat ng ating pinagdaraanan, huwag natin kakalimutan na ang Diyos lagi ang manguna kasi hindi natin kaya talaga on our own. So muli po, magandang umaga sa bawat isa. And I hope and pray that this has been a fruitful morning to all of us. Sa akin po, kahit matagal na akong may asawa, there are certain things that we need to be reminded of na parang, kung gusto ko kasi, alam mo, aking heart desire, yung mga nanonood, yung bang sabihin nila kahit matagal na silang kasal, ay, pwede pa pala. Ay, pwede pala yun. Alam mo yan, hindi yung why, hindi, why not? Bakit? Siguro, hindi naman siguro, hindi. Pwede naman pala kung uunahin ko talaga ang Kristo sa buhay ko. So, muli po, maraming salamat sa panahon na nakaniig namin kayo sa umagang ito. And next week, we'll have another group of people who will be speaking about the Filipino family. And of course, that is the Christian family. No? Magandang umaga po at maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataong makadaupang palad ka sa pamamagitan ni Brother Paul at Sister Carla sa kanilang mga kwento ng kanilang buhay na tunay na nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ang aming panalangin nawa ay buksan ninyo ang isip at puso ng mga tao na mag-asawa man o mag-aasawa pa lang, oportunidad para sa mga taong may mga pinagdadaanan ng buhay pamilya na mapanood nila ito, marinig nila ito at makitang may pag-asa sa Panginoong Jesus. Muli po, Ama, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everybody. Good morning. Good morning po. 2 Timothy 2:2.